Hello Countdown fans! Ito na nga, huli ka mga kasambreros ang inyong box office king na humihikab. Sabi ng mga tao, kawawa naman si Pops Alden, no? Pagod na kung kaya inaantok na mga kasambreros. So ito pa yung nakuhaan sa kanilang Family Feud na segment kagabi mga kasambreros. So nag-aantay ako ng update mga kasambreros kung magpapakita at magmumulta. Hindi na mumulto, magpaparamdam mga kasambreros ang Countdown para sa awarding mamaya mga kasambreros or sa gaganapin, no? Maaring late ko na ito ma-upload, so baka bukas ko na ma-vlog mga kasambreros at may content yung para sa Guillermo Mendoza awarding mga kasambreros. So sobrang kulit. And then ito si Maris Racal ay na-mention, no, si Catherine sa harap ni Daniel Padilla. So nakuhaan ng video mga kasambreros. So parang nagtawanan, parang aram yung tropa na, no. So si Maris kasi bilanggit si Kat, tapos si Kat, kilala mo yun, sabi mahal mo pa. So parang wala na, napasmal na lang si parang kulitan ng mga magtatropa mga kasambreros, sina Maris Racal, Daniel Padilla at saka si Sir Richard Gutierrez. So part sila ng incognito na tapos na yata mga kasambreros, no. People are still expecting ng season 2 pero nasa management na po iyon mga kasambreros. And bago yung items natin para na iba, nakita ko na ibalita pala, no, na hindi na magre-renew ng franchise ang ABS-CBN kasi parang mas gusto nila ngayon yung digital na lang yung kanilang platforms. Like yung ngayon na ginagawa nila, tapos magpapalawak sila ng worldwide na branches mga kasambreros. So nice moves din naman ito para hindi sila magbayad ng malaking tax or para sa franchise mga kasambreros kasi collaborations na ang kanang ginagawa, no. That's according kay Sir Carlo Katigbak na narinig ko yung balita, napanood ko yung balita mga kasambreros. So tapos from 4 hectares na area ng ABS-CBN compound, parang 1 hectare mahigit na lang mga kasambreros kasi naibenta na sa mga Ayala mga kasambreros. So yun po. And then ito, next item natin ay parehong naglabas, no, ng behind the scenes mga kasambreros ang Countdown. Hindi ko alam kung tinataon nila ito. Yung si Ma'am Catherine ay behind the scene ito mga kasambreros kasama si Ma'am Belle. Pero correct me if I'm wrong kung matagal na ito mga kasambreros, ha. Kasi kasama dito si Ma'am Belle Mariano. Naka-green sila, no. Favorite color ni Mama Catherine. Tapos si Sir Alden naman kahapon ay naglabas din, no, yung nag-assist or gumawa ng Ribisco crackers nila na tawag dito na commercial mga kasambreros. So nandito po yung si Mama Janet Imbingan. So ang pangalan po ng nag-assist mga kasambreros sa ginawang endorsement video. Nakasama po si Sir Alden. So may mapagkain pa sila mga kasambreros, of course, no. Kailangan kumain para makapagtrabaho po ng maayos. So ang kulit, no, parang ang simple-simple lang niya pero yung iba green screen lang. Tapos si Sir Luis Manzano andito rin po. Tapos yung sa likod nila ay green screen. Tapos may mga times naman na totoo. So totoong mga props mga kasambreros. So yun nga. Talaga may nagtuturo sa kanila, no. Ang kulit lang. So yun po mga kasambreros, no. So pareho sila ng dito ng pinost na Hindi ko alam kung nagsasabay lang ba ng dalawang ito. Hindi ko alam, no. Kasi recent lang eh. So in-upload ng Countdown admins. So yun po mga kasambreros, ha. And then ito, sobrang kulit ito mga kasambreros kasi yung anak ni Baste na kapatid ni VP Sara Duterte. So wala pong halong politika ito, ha. Kakulitan lang ang akin dito kasi nagpadila. Nagpadila saglit. Yung yung anak ni Baste mga kasambreros, no. Vice Mayor Baste ng Davao. So yun lamang po ang aking parang pinupunto dito. There's no political attachment po mga kasambreros, ha. So baka mag-alisa ng mga subscribers, no. Pero yun po na sobrang kulit ng anak niya Sir Baste. And then ito, si Sir Alden ay paborito niyang actor or Hollywood actor si
Tom Cruise. Tapos natanong kasi siya dito sumakses bago siya sumalang sa Stars on the Floor. 7:15 PM mga kasombreros yung start ng Sabado. So ngayon mga kasombreros, paborito niya rin palang, or gusto niya palang makita or makasama din or makilala, no, sina Keanu Reeves at saka si Robert Downey. Na si Robert Downey kasi di ba sa Iron Man, so gustong-gusto niyang ma-meet mga kasombreros. So sabi niya dito, dream big. It's either ma-meet niya sila, no, or makakatrabaho. Grabe, no? Syempre ang CEO at presidente ng Myriad Entertainment mga kasombreros, and sabi nga niya, walang imposible, and that's definitely true mga kasombreros. Walang imposible sa tao na nangarap at nagsisikap at nananalangin most of all. So ganon mga kasombreros, no? Amen to that. And then ito, nag-post din si Sir Alden sa kanyang Facebook account kanina. So sabi niya dito ay magkakaroon sila ng event din bukas. Sabi niya rito, isa sarap ng cyclist meal para sa World Bike Month from Macdo PH. Perfect fuel para sa Tour de Macdo this June 29 bukas sa Ayala Avenue. Car free Sunday ride na. So parang siya yata isa sa mga sponsor mga kasombreros, no? Post niya sa kanyang Facebook account kaninang umaga mga kasombreros. So tapos yung picture niya na nakakulnago, na nakakulay yung white niya na kulnago mga kasombreros, and yung yung outfit niya nakakulay may halong green mga kasombreros. So ito yung parang libreng pagkain, no, sa mga pamakdo ni Sir Alden mga kasombreros. McCafe, no, tapos may sausage with egg, rice bowl, and medium McCafe iced coffee original. So World Bike Day cyclist meal mga kasombreros. So bukas din yan mga kasombreros. Sobrang busy ng inyong box office king, parang ako yung nahihilo. And then ito, nakita ko lang ito mga kasombreros, no, kinumpara yung acting skill or acting prowess ni Ma'am Catherine at saka ni Ma'am Kyla Estrada mga kasombreros. So sabi ito, sino mas umangat sa actingan? So marami naman ang gusto rin kay Kyla, no? Marami rin naman ang kay Box Office Queen. So pero pag sa kasi wala namang dapat ikumpara kasi si Ma'am Kyla ay parang kaka-start pa lang niya, no, sa yung pag-bloom ng kanyang career sa showbiz. So si Ma'am Catherine naman ay dati pa talagang hakot awards mga kasombreros, si Box Office Queen dati pa. So kung sa awards ay talagang taob si Ma'am Kyla, pero wag natin laliman kasi nga may mga kanya-kanya silang strengths mga kasombreros or kalakasan when it comes to acting. Alright, so maging masaya na lang tayo sa kanilang mga achievements po. So yun po mga kasombreros. Alright, so yan na actually sa ating Kathleen items. So maaring gabi ko na ito ma-upload. Tapos yung sa kung anong balita, no, sa Guillermo Mendoza ay baka bukas ko na po i-upload mga kasombreros. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God, and today is June 28, 2025, Saturday po. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito mga kasombreros. Ang title po, Batas. 1 Timothy 1:8-11, but we know that the law is good if one uses it lawfully, knowing this, that the law is not made for a righteous person, but for the lawless and insubordinate, for the ungodly and for the sinners, for the unholy and profane, for murderers of fathers and murderers of mothers, for manslayers, for fornicators, for sodomites, for kidnappers, for liars, for perjurers, and if there is any other thing that is contrary to sound doctrine, according to the glorious gospel of the blessed God, which was committed to my trust. So this was Apostle Paul mga kasombreros speaking to his beloved spiritual disciple na si Timothy. So batas mga kasombreros, no? Talagang ang isang batas, for example ang isang bansa, ang isang community, ang isang barangay, no, or ang isang sosyedad, ang isang grupo, ang isang organization, kapag wala silang lawless, kapag walang batas or walang policy, walang rules mga kasombreros na umiiral sa certain, kahit nga sa paaralan, no, kapag walang umiiral na policy or batas dyan mga kasos na nangibabaw, ang isang bansa ay magulo
no? Ang isang community ay magulo. Kahit sa ating bahay, no? May mga simple rules and regulations tayo na sinusunod, especially from our parents or guardians, mga kasambreros. Talagang meron tayong ang tama ay tama, ang mali ay mali. So ganun po dapat, mga kasambreros. So si Apostle Paul dito ay nag-remind sa mga tao sa atin ng righteousness na paggamit ng batas. So sa verse 8, sinasabi niya dito na ang batas ay tama kapag ginagamit sa tama. Okay? Tapos kapag ginamit naman sa mali ay syempre nagiging mali na siya. So parang yung isang malinis na tubig, pag hinaluan mo ng anumang liquid dyan, ayan, para pa nahaluan na siya, mga kasambreros. Hindi na siya pure at malinis na tubig. So ang verse na 1 Timothy chapter 1 verses 8 to 11 ay about the righteous use of the law, emphasizing that it is intended for those who do wrong and rebel against God. So kasi ang batas hindi naman yan gagawin kapag walang umiiral na kasamaan or kamalian, mga kasambreros. Pansin natin yung 10 commandments ni Moises, mga kasambreros, hindi naman yung ginawa kung hindi nagkasala ang tao. No, grabe na kasi at sobrang dami na ang kasalanan ng tao. That is why ang Diyos ay gumawa ng batas, mga kasambreros, para magkaroon ng standard ba? Magkaroon ng pamantayan na ito dapat ang sundin, no? Ito dapat ang sundin. So revealing the importance of sound doctrine, the glorious gospel of blessed God, and the purpose of the law to expose sin and lead people to Christ for salvation. So ang bottom line dito actually sa verse na ito, as sort of introduction, ay parang si Lord Jesus Christ, mga kasambreros, hindi wag nating isipin na ikinakatuwa ng Diyos yung may mga nagkakasala, may tinatapon sa impyerno. Hindi po niya yan ikinakatuwa, mga kasambreros, no? Hindi po dapat niya gusto na parusahan ng tao. Kasi nga, parang yung anak mo, di ba? Mahal mo ang anak mo, hindi mo gustong paluin parati, no? Pag kailangan ng talaga, kailangan paluin, so kailangan paluin. Pero nandun pa rin as a loving mother, as a loving father, ay nandun yung sakit, nandun yung kirot habang pinapalo or dinidisiplina mo ang iyong anak or kung sino man dyan, mga customers, even a teacher, no? Kasi ang Diyos natin full of love, loving siya, mga customers, immeasurable yung kanyang love, kung kaya nga naibigay niya at ipinadala ang kanyang kaisa-isang anak sa atin. So ang batas na ito ay para lang sa mga talagang gumagawa ng masama, no? Sa mga nasabi dito ay yung mga hindi banal, yung mga unholy, yung mga hindi sumusunod sa prevailing law, sa mga walang Diyos, no? Hindi maka-Diyos, mga kasambreros, sa mga nagsasabi ng mga masasama, yung mga nagtutungayaw, yung mga nagmumura, yung mga naninira ng kapwa, yung mga mamatay tao, mamamatay ng tatay, mamamatay ng nanay, mamamatay ng tao in general, mga kasambreros, sa mga fornicators, no? Sa mga kalaswaan, sa mga gumagawa ng kahalayan, mga kasambreros, sa mga kidnappers, sa mga sinungaling, sa mga perjurers, sa mga mga tiwali, mga kasambreros, or katiwalian. Furthermore, this verse emphasizes that the ultimate goal of the law is to point us to Christ. So yun nga, no? Na-mention natin na si Jesus Christ yung pinakapunot dulo ng batas. Instead of being a burden or a tool for condemnation, the law should lead us to Jesus. So kasi parang pag sinabi yung batas, parang akala mo harsh, hindi ka naman matatakot sa batas kung wala kang ginagawang masama, di ba? So bakit ka naman matatakot at bakit mo naman kamumuhian ang batas, ang umiiral na batas, kapag kung ikaw ay matino or ikaw ay gumagawa ng tama? So baka sabihin nyo naman, no, kasi ang batas natin dito ay parang hindi na patas, hindi na so ibang usapan po yun, mga customers, pagsasabi natin na yung batas natin ay hindi patas or hindi fair, mga kasambreros. So ibang usapan po yun. So we are talking about the law of God and then the law of people dito. Instead of sabi dito, when we recognize our inability to uphold the law perfectly, we are reminded of our reliance on Christ for salvation and righteousness. So yun nga, no, kasi maraming mga tao ang umiiyak para sa sa katarungan, no, maraming mga napapatay, marami ang mga napapaslang, mga kasambreros, na hindi nila nakamit ang batas, ang katarungan, mga kasambreros. Pero nga, no, ang pinaka-perfect talaga na lawmaker natin, ang pinaka-perfect na
law enforcer, yung taga-gawa ng batas mga kasus, at gumagawa ng batas mismo na wala kang kakitaan na imperfection or kasalanan at kamalian. Kasi sasabi nila, lawmaker is a lawbreaker. Kung sino yung gumawa ng batas at sino yung gumawa ng policy, ng rule, for example, sila din yung kung sino yung nagsabi na huwag mong gawin yan, pero sila din parang gumagawa, no? Parang ganun mga kasambreros. But Jesus Christ is not like that, no? He is a perfect God. Kapag na-recognize natin na yung bottom line na kaya pala may batas kasi kailangan may tama, no? And Jesus Christ Himself is the fulfillment of the law. Therefore, the law acts as a pathway that directs us to the grace and forgiveness found in Jesus Christ. We should embrace the law with a discerning heart, allowing it to guide us toward a deeper relationship with our Savior. So, ganon mga kasembreros. So, ang mapawag nating isipin na burden ang batas mga kasus. Kapag tayo ay gumagawa ng tama, kapag tayo ay hindi naman mamatay tao, tayo ay ordinaryong ordinaryong mamamayan ng society, and then gumagawa tayo ng patas, nagtatrabaho tayo ng patas, nagtatrabaho tayo ng tama, gumagawa tayo ng tama mga kasembreros, ay wag tayong hindi under the table yung ating mga income, yung ating hindi galing sa nakaw yung ating mga kinakain, no, hindi galing sa masama at saka sugal or ano man dyan mga kasembreros, na illegal na mga activity yung ating kabuhayan natin. So wag naman tayo matatakot, no, kapag tayo po ay gumagawa ng patas at tama. So in other words, no, let's continue, let's embrace the grace mga kasembreros na dulot ng law. Kasi ang law ay talagang harsh, no, but it's still the law. Pero kapag inisip natin ang law ay para lamang sa mga masama at saka hindi sa mga katiwalian, sa mga anomalya mga kasembreros, but hindi tayo matatakot bilang mga anak ng Diyos, because we are living by faith, we are living by sa tama mga kasembreros, especially godly mga kasembreros or Christ-like na mga ugali. Alright, so we're not perfect, yes, pero every day dapat nating embrace mga kasembreros ang grace ng Panginoon that will make us a better person, okay, improved person or improved individual mga kasembreros. Alright, sinampo in the meantime nawa po'y pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent name of our Lord Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next time, mga kasembreros, and paalam po. I love you.